Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na kagagawan umano ng kasulukuyang administrasyon ang pagpapakalat ng video sa social media laban ito kay Davao City Congressman Pulong Duterte kung saan inreklamo ng pananakit. Binigyan diin pa ng pangalawang Pangulo na sinisira lamang umano ng Malacanang ang kanilang mga kalaban sa politika at ginagawang panakipbuta sa totoong estado ng ating bayan. Madeline Villar Moratillo sa balita. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte ang Malacanang na nasa likod ng lumabas na reklamo laban kay Davao City Congressman Paulo Duterte na kumalat rin sa social media. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisila nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Reaksyon nito ni VP Sara sa kumalat na video ng kapatid na si Congressman Pulong na makikitang pinagbabantaan at sinaktan ang isang lalaki sa isang bar. Nangyari umano ito sa isang bar sa Davao City. Ang Department of Justice una nang kinumpirma na may naghain ng reklamo laban kay Congressman Duterte kaugnay rito. Sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang pang-cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Binanggit rin ni VP Sara ang pagdakip at pagdala sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig na kasabayan niya sa issue kay First Lady Liza Araneta Marcos sa Estados Unidos. Binanggit rin niya ang pagbebenta ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas na hindi umano kayang isustain. Una rito nitong Mayo 2 dapat ay sisimulan ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa ng Pangulo Store pero nausog sa May 13 o pagkatapos na ng eleksyon. Kasunod yan ang apela ng COMELEC na sana ipagkatapos na ng eleksyon ipagpatuloy ang bentahan ng murang bigas para hindi maakusahan ng pamumulitika. Pero iba ang pananaw ni VP Sara dito. Pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. Buwelta naman ang Malacanang kay VP Sara, sana mag-level up naman daw ito sa pagsagot sa mga issue. Hindi siya nag-level up. Mas parang bumaba pa. Inuulit niya muli ang kanyang mga excuses na pamumulitika, politicking. Giit ni PCO Undersecretary Claire Castro, dapat managot si Congressman Duterte. Kung dapat may managot po dito sa ginawa po ni Congressman Pulong, since kanya naman pong hindi i-deny, kanya pong inamin ang video, lumalabas sa kanyang interview, di dapat managot ang dapat managot. Sa isang video statement naman, sinabi ni Congressman Pulong na matagal na umanong nangyari ang insidente at ipinauubaya niya na sa mga taga Davao kung iboboto pa rin sa darating na halalan. Sa akong mga kaigsunan Davaoenyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang, inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong botohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot. Hindi pa umano niya natatanggap ang formal na reklamo at bineberipika pa ng kanyang legal team ang kumalat na video kung saan sinasaktan umano niya ang isang lalaki. Ingnan po ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. So kay murag nauna man og file ana sa ambot og CIDG ba. Nauna file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal, so di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento nga gipailan kog kaso. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.